This is BMW's 2026 F450GS at ito ang unang beses na nakita natin ang brand na naglabas ng 450cc sa katawan ng isang adventure bike. Ito na ba ang unang BMW mo? Subukan natin. Alam naman nating lahat kapag narinig natin ang German brand na BMW. Aminin na natin, premium price agad ang unang pumapasok sa isip natin. At nagbigay sa atin ng 1300 GS, R90, S1000RR at kung ano-ano pa. Tapos biglang, boom, 450cc. Bakit at why? Kasi marami pa din talagang may gusto ng mga lightweight adventure bike at for those people na gusto ng 1300 GS look na hindi ganong kasakit sa bulsa, well, onti lang. Sa tulong ng Indian brand na TVS na matagal ng manufacturing partner ng BMW since 2013, nakagawa sila ng ganitong klaseng motor. Anong meron sa makina? Gumagamit ng 420cc displacement, parallel twin, liquid-cooled double override cam na may 135-degree crank offset na may sipa ng 48 horsepower at 8,750 RPM and 43 Nm of torque at 6,750 RPM. Pagdating sa tangke, may laki to na 14 liters at may timbang lang na 178 kilograms. Para sa base variant 450GS na nasa harap natin ngayon, mabibili nyo to for an SRP of 498,000 pesos. At may isa pang variant na adjustable ang suspension at pulang kaha for 548,000 pesos naman. Pinakamurang BMW pero medyo makati pa din sa bulsa kumpara sa ibang competitor ng bike. Pero bakit nga ba? Punta tayo dito sa design ng bike. GS styling pero mas cute lang. Hindi ko masabing kung pa kasi sa personal, macho pa din yung build niya eh. Well, para sa isang 450cc, akma yung katawan niya. Dito sa may bandang taas ng tangke, meron siyang hiwalay na kulay na plastic fairing. Hindi all throughout glossy black katulad nito para siguro aesthetic. Ang ganda ng itsura niya sa part na to eh. Akalain mo ang alloy yung itsura niya eh. Of course, ang signature sticker ng BMW. Medyo sexy sa part na to. Tapos isa pang GS dito sa baba pero this time di na siya sticker. Part na siya ng plastic fairing. Close-up look. Ganda ng detail na ginawa nila. So hindi naman loose yung mga cowling niya. Intact naman siya, walang loose parts. Then sa baba, ito. Yan. Masyado siyang hubad dito sa part na to. Kaya medyo pansinin yung mga hoses and wirings niya. Pero astig nga eh, di ba? By the way, backbone ng bikes naka steel tubular frame and kung maglalagay kayo ng frame sliders mo, dito nilalagay, may allotted lagayan siya para doon. Dito sa baba, may cover siya. Pero guys, hindi siya metal, plastic po siya. Sa ilalim. Ayan. Usually, yung mga competitor ng bike, may mga rubber pa sa pegs. Pero sa BMW, mas pinili lang lagyan ng enduro pegs. So, ayan. May mga ipin siya dyan para kapit yung mga sapatos nyo. Also for the pedals. Then sa pillion, ayan, metal foot pegs. Pagdating naman sa upuan, naka-split seat ang 450GS. Malambot yung upuan niya actually. Ayan. Decent lang yung laki niya. Hindi naman sobrang roomy. Hindi rin parang bitin yung itsura. Sa pillion, ayan, panigurado. Komportable yung mga backride nyo dito. May slot pa para sa mga bags nyo. Sa aling gusto nyo maglagay ng mga side panniers o kung ano man. Pwede yung siya lagyan dyan. Magkabilaan yan, tsaka dito sa likod.
So yeah, for the 450GS rear section, ganito ang itsura niya. Also may plastic cowling siya dito sa part na to. Pinaka gusto ko sa kanya, dude, yung front end. Napakaswabe ng itsura. I mean, kung titignan nyo tong part na to, mukhang kamukha ng 1300GS. Sabayan nyo pa ng Adventure Big Design. I mean, ang ganda ng itsura. By the way guys, walang butas sa ilalim na to. Hindi po winglet yan. So for our headlight, ito po ang itsura niya. Meron tayong Signature X LED daytime running light. Pag running na kayo, yan, ganito ang itsura niya. This for our low beam, then high beam. Yan po ang itsura niya. Ganda, no? Iba yung dating ng daytime running light niya eh. For the windshield, ganito lang po siya kataas. Hindi po siya adjustable. Kung magpapalit kayo, ayan, may 4 na bolts dyan. Panigurado may aftermarket na nito dahil BMW to. Kahit ibang bansa, pwede na kayong order yung mga parts nito. For the turning light, sobrang sturdy niya. Hindi siya wobbly, hindi siya malamya. Tsaka manipis lang siya. Ayan. Humagay dun sa talim ng headlight. And for the rear, naka-LED taillight na nasa bandang fender yung ilaw nyo. Majority ng mga motor na nakikita natin nandito yung taillights, talagang rear end ng bike. Pero sila medyo dinulo nila kasabay ng design ng fender. Unique, no? So magpapalit kayo ng fender, pati pala taillight nyo palit. By the way guys, hindi pa po kilos ang bike Di susi pa rin siya. At for the display, buksan natin yung bike. Gumagamit siya ng napakagandang 6.5-inch TFT at bam. Ganito ang itsura niya. Napaka-social, no? Alright, so, anong meron sa dash? Dito sa taas, makikita natin ang trip meter ng trip 1, also trip 2. Average speed, kung ilan na lang pwedeng ilawin ng bike sa natitirang gasolina na meron kayo. Fuel gauge, at odometer ng bike. Sa kanan ng ating riding modes, na by the way, meron siyang 4 na riding modes. Tama ba? 4. So, isang rain, road, enduro, at enduro pro. So sa rain mode, medyo mabait yung response ng engine pero mas mataas ang traction control. Then road mode, ito yung balance mode, balance power and traction control. Dito sa enduro mode, soft pa rin yung throttle response ng bike pero naka-optimize na yung ABS for off-road at traction control. Then pagdating sa enduro pro, yan, ay may lumabas warning ABS and DTC setting. Kahit po sa base variant, mayroon po siyang Enduro Pro. So dito medyo sporty na yung response ng throttle. Also pwede nyo rin galawin ng ABS at traction control for that aggressive off-road handling. So okay, so tachometer dito sa taas na ganda ng layout. Speedometer sa gitna, gear indicator sa right side, clock sa lower right, at ambient temperature naman sa kaliwa. Also may mga warning indicators sa gilid. Ang laki ng dash, grabe, no? For our menu na pwede natin matagel gamit ang signature switchgear ng BMW. Ganito po ang itsura niya. Yan, ang ganda, no? Ewan ko, para sa akin isa to sa pinakamagandang switchgear na ginawa sa isang motor. Scroll down pa baba. Yan, iikot nyo lang din. Yan, para sa kanan, kaliwa. Dito sa baba, once pressed, makikita natin ang My Vehicle option. So dito makikita natin ang info ng bike. Which is, for example, nagpapainit kayo, gusto nyo makita temperature ng bike. As of now, nasa 59 degrees siya. Range ng bike and also battery voltage. Isang kabig sa bike, makikita natin ang onboard computer. Yung nakita natin banda dito. Same lang din yung info na binabato niya dito sa part na to. Also trip computer, service due. Ano pa bang meron dito? Sport! Ano may? Okay. So, nababago yung dash. Layout ng dash. Parang hindi ko trip to. Mas gusto kong isa mas simple. Parang dami nangyayari dito. Navigation, yes, meron po kayo navigation sa display na pwede nyong operate or enable gamit ang BMW phone connectivity na hindi muna natin gagawin sa ngayon. O pwede nyo ring matagil ang media, telephone, pwede nyo sagutin mga tawag nyo. Settings ng bike. May importante pa tayong kailangan galawin dito. Wala naman. So, this is our display for the 450GS. Simple lang siya actually. Also, meron siyang USB-C socket dito sa baba. So, kung malayo ang biyahe nyo, dead bat kayo, yan, pwede kayo mag-charge dyan. Once nakasakay sa bike, ganito po ang tsura ng cockpit nyo. Ganda ng tsura ng handlebar, oh. Adventure style upright handlebar. Also in gold, yayamanin na may BMW logo sa gitna. Sa kanan, ang ating riding modes. Ang ganda ng mga button. Sarap din sa pakiramdam pag pinipindot nyo. Kill switch at ignition switch. So yun lang dito sa kanan. By the way, meron na kayo kasamang handguard. For our lever, yeah, adjustable po ang brake lever. Ayan,
kung nakikita nyo yun, part na yun. Gusto ko din yung laki ng mirror, BMW style. Kalawang switch gear ang ating passing light and also high beam. Heated grips! Dude! Kaano kayo kadalas makakita ng heated grips sa isang 450cc? BMW lang madalas gumawa nito. So yeah, meron siyang heated grips at hazard button. Back at okay button. Ang ganda ng scroll knob ng BMW. Ayan, left and right dito nyo rin pwedeng galawin. Turning switch at busina. Lakas. Adjustable ba ang clutch lever? Yeah, adjustable po. By the way, isa pa sa kagandahan sa 450 GS, naka-quick shifter na kayo na kung tawagin nila ay shift assist. So bi-directional to, up and down. Kaya hindi mo na masyadong kailangan pigayin yung clutch lever mo. Front suspension, naka 43mm, kaya ba upside down force kayo dito. In gold, yayamanin. Bumagay dun sa handlebar ng bike. Meron kayo 180mm travel support na to. Yun nga lang guys, hindi pa po adjustable yung front suspension nyo dito. Just in case gusto nyo natitimplang suspension, andyan ang sport variant ng 450 GS for additional price tag. For the brakes, naka single 310mm disc po kayo dito na naka BMW brand 4-piston Brembo mono block fixed calipers. Tsaka naka braided yung brake lines nyo. Ayan, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, 2-cylinder na naka 135-degree crankshaft. Sa mga metikuloso sa motor, ayan kung titigan nyo yung pagkakagawa nila sa 450 GS. Adjustable po ang preload nyo dito and rebound. Then, naka-side exhaust ang bike, which is nice. Mas naging macho siya. Tsaka may kalakihan. Red box, catalytic nyo, nandun banda. Sa likod, naka 240mm single disc with single piston by Brembo floating calipers. At naka-cast alloy wheels po kayo para sa 450 GS. So yung mga nakikita nyong pictures na naka-spokes, naka-aftermarket na po yun, based na yung bike. Kahit yung top variant nito, hindi nga lang lumabas dito yung trophy, naka-alloy pa rin kayo. So 17 inches alloy wheel na naka-stock size na Maxxis Max Explore, 130/80 dito sa likod. At 19 inches naman sa harap na may stock size na 100/90. So dual sport tire na naka-tubeless. Ilalim ng upuan, silipin natin. So may susian ito. Naku po. Saan yung susian nito? Kanan ba? Nasaan yung susian nito? Asan ka na? Magpakita ka. Yes, pasensya na ako, hindi ko makita. Ngayon, subukan naman natin siya sa kalsada kung paano mag-perform. Kahit walang tigil yung ulan. Ayan, bumuhos na naman. Para sa ride na to, gagamit tayo ng premium pero affordable dual sport Italian helmet. Teka, yung mas affordable pa dyan, ang Aero Banded. Kung tutuusin, hindi nalalayo yung itsura niya sa Aero Commander 2. Suave design para sa mga upcoming adventures mo on and off-road. Thermoplastic HRT ang ginamit na material para sa Banded na nag-o-offer ng reliable impact resistant while maintaining manageable weight na may timbang na 1,660 grams. May extra wide visor kaya malawak ang field of view while riding, UV and scratch resistant at may sun visor screen. Sigurado ang safety and protection dahil sa latest ECE 22.06 standard. Isang chin vents, 4 naman sa taas, at may rear exhaust para sa magandang airflow at komportable sa mga ride. Secured ang micrometric closure system, removable and washable liner, at may dedicated speaker at microphone packets para sa mga intercom for only 15,900. Dahil wala ding tigil ang ulan, sasabayan natin siya ng SEC Tactical Jacket. Minimalist design na waterproof jacket para sa malayo ang biyahe. Padded jacket na may reflective SEC branding, attached hood, at secured packets for 4,800. Aero Banded at SEC Tactical Jacket mabibili sa SEC Motorsport Caloocan at ilalagay din natin ang link sa baba ng description. First ride, BMW F450 GS. Guys, bago pala tayo magsimula, big shoutout to BMW Daang Hari dito sa may Cavite. Especially kay tropang Paulo. Kinuha muna natin ito sa BMW para ma-share sa inyo ang ganda ng baby GS. So if ever interesado kayo dito sa bike, so punta lang kayo doon, napin si Paulo. Siya na bahala sa inyo. So mabalik tayo dito. Ang macho pa rin niya, tumindig kahit 450cc. Nasana yung mata ko sa GS na talagang, alam niyo yun, barumbado, brusco. Then suddenly, BMW ginawang... Actually, may 310 GS sila. Yun yung pinakamura noon. Pero dahil phase out na, so yeah, pasok ang 450 GS. By the way, ground clearance is 220mm. So may kataasan siya actually. Kaya hindi na natin papatagalin pa. Unang upo sa 450 GS. Yon. Taas ha.
seat height of the bike is 845 millimeter. Yeah, para sa 450cc may kataasan to. We are 6 flat with 34 inches inseam. At ganito tindi ko sa bike. Medyo tip to, slightly bent, pero medyo tip to. Hindi ko nakikita ngayon yung itsura ko sa bike eh. So let me know in the comment section kung okay ba sa build natin yung 450GS. Pero sa mga hindi pinalad sa height at gusto pa rin to, mukhang nag-offer naman sila ng mas mababang upuan na may 30mm. Hindi ko lang sure, parang may nabasa akong ganon. Pero yeah, siguro might as well. Tanong na rin kayo sa BMW. Start natin, may RFID sa susian. Okay. BMW Motorrad, make life a ride. Nice. Ganda ng dash, no? Naka-automatic ata yung brightness nito. Anyway, start natin yung bike. Naka first gear. Katulad ba to ng ibang motor na kailangan muna nakapiga sa clutch bago mandar? Ay, hindi na kailangan. Ganda ng cockpit ng bike, no? Lalo na to. Yayamanin. 2-cylinder. Ganito ang tunog niya. Side mirror yusin natin. Text ng side mirror. Kailangan pa ba akong i-adjust riding modes dahil basa ang kasada? Ilagay natin sa rain. Balik natin sa default menu or display. So yeah, okay na ako. Tara! Alam nyo, unang mapapansin mo agad sa kanya kung gaano siya kagaan, men. Sobrang gaan. Para sa 450cc, napakagaan ito. Diyos ko day. Baka bumuhos na naman tong ulan na to. Pero buti na lang, naka waterproof riding jacket tayo from Sec Motor Supply. So yan, ito yung lagi kong gamit sa mga biyahe natin, sa mga long ride. Baka kasi pumatak yung ulan, at least may panangga tayo, diba? Hindi tayo ganun kabasa. Also yung bagong helmet natin bumagay sa gamit nating motor ngayon. So kung gusto nyo na affordable dual sport aero, ito, ang Bandit. Okay, so ergo of the bike, we are in a upright riding position. Mataas yung handlebar. I mean, ayan, relax yung puan natin. Relax yung likod ko. Hindi tayo nakalin pa forward. Also malambot yung upuan niya. Kala ko kanina wala masyadong room, pero once na umupo na kayo, yan, komportable siya. And pwede pa kayong umusog-usog kung gugustuhin nyo. So roomy yung upuan niya pala. Tapos yung mga legs natin relax dahil sa positioning ng foot pegs. Napaka-komportable ng riding position dito sa GS 450. Parang ang taas-taas ko nga eh, oh. Manipis yung bike pero ang taas ng vision mo eh, oh. Sa taas niya at sa height ko, medyo nabibitin ako sa windshield. Siguro may ganito akong motor, magkapalit ako ng aftermarket windshield. Nag-uulan, basahin daan, madulas to, kaya stay lang muna tayo dito sa rain mode. Hop! Bakal, madulas yan. Kamusta naman ang bike kapag tumayo tayo? Subukan natin. Uy, pwede ah! I mean, hindi pilit yung tayo ko sa kanya. Ang taas kasi yung handlebar eh. Relax siya kahit matangkad tayong tao. Eh okay yung motor kapag tatayo kayo sa kanya. Lakas ng bike kahit nasa rain mode lang. Oh man, sarado man. Kaliwa tayo dito man. Hindi ka ano ko ma-favorite ah. Kadalasan yung mga ganitong klaseng motor, may rattle sa handlebar, sa foot peg, sa puwet lalo na. Pero dito smooth yung engine niya. Pag nag-rev tayo, dapat may mararamdaman tayong vibration. O andun pa rin pero sobrang less. Malayong malayo sa mga competitor niya. At dahil may quick shifter tayo, yeah, para sa 450cc. Second gear, third gear, fourth gear, fifth gear. Man, sobrang lambot ng quick shifter. Hindi na ako mag-rev much. Yeah, fourth gear, downshift tayo, third gear, second gear. Smooth pa rin. Though may time lang na kailangan tigasan nyo yung sungkit. Ganda ng dash, no? Ganda ng cockpit. Ang liwanag niya, kitang-kita mo yung display. Mga pala, meron tayong heated grips. Mayroon siyang 3 level. Lagyan natin sa 3. First time ko gagamit ng 450cc pero may heated grips. Pero dahil nasa tropical country tayo, most of the time mainit dito sa Pilipinas, hindi natin masyado kailangan ng heated grip. Pero kasi BMW kilala bilang brand na mahilig maglagay ng heated grip sa mga motor nila.
Ayun na, uminit na. So okay to gamitin, lalo na kapag nasa expressway kayo, inabot kayo ng malakas na ulan. Yan, ang lamig niyan. Ito paano, may heater kayo sa kamay. Ayun na, uminit na. Ang weird sa pakiramdam. Init sa kamay. Teka, mainit na, patayin na natin. Yan, okay. Ano meron? May ginagawa pala eh. Sa sobrang gaan ng bike, sobrang okay niya i-maneuver, especially sa ganitong scenario, sa mga traffic. Usually maharamdaman nyo yung bigat sa mga low speed eh, kasi kailangan nyo ibaba yung isang paa nyo. Pero sa kanya, hindi, manageable siya. May mga 450cc kasi na talaga mabibigat talaga. Sana doon yung Hima 450. Pasensya na guys, pero ang bigat talaga ng motor na yon. Well, compared to this, ang gaan ito. Gusto ko subukan yung ibang riding modes, pero ako pasakasin daan eh. Kailangan natin ng mataas na traction control. Taas ng bike, tip to walk kapag binababa ko yung dalawang pa ako. Okay, tara. Punta tayo sa paboritong spot natin para masubukan natin ibang riding modes. Taas niya kahit rain mode lang yun. Bitin ako sa third gear. Yon! Yung mga switches okay din sa pakiramdam. Hindi siya low quality feeling. May mga ganong motor eh. Lakas yung motor ha. Suspension, medyo nasa stiff side ang race variant. Kung gusto nyo na-adjust na suspension, especially kapag mag-off-road kayo, nandiyan ang sport variant for 540,000 pesos o almost 50,000 difference, no? Para sa kulay tsaka sa suspension. Alam nyo, kung may cruise control lang to, kompleto na eh. Full package ng 450GS. Throttle response, responsive naman siya. Dahil nasa rain mode tayo all throughout ng ride natin, oras na para ilagay ka sa Enduro Pro. Pang malakasan agad. Wala nang paligoy-ligoy pa. Men, sa lakas ng power niya at sa gaan ng motor, sobrang ganda ng power to weight ratio. Kahit mag-wheelie pwede dito. Ang smooth nito, wala masyadong vibration kahit nasa high RPM tsaka nasa Enduro Pro. Downshift. Saya nito. Mukhang ito na ata ang pinaka-enjoy na makina na subukan ko sa lahat ng 450cc. Oo, medyo compact lang talaga siya tignan eh. Pero once na riding na kayo, saya niyang gamitin. Buti tumigil yung ulan. Nakapag-ride tayo ng ganito. Parang gusto ko pumunta ng Baguio gamit to. Makapit yung foot pegs niya, mga kitty-pies. Enduro Pro, naka-off ata ang EBS nito. Nagbiblink eh. Bukan natin. Ay, dumudol sa likod. Kung gusto nyong intense off-road, yan, Enduro Pro. Okay, ito na, pag-usapan natin yung presyo niya. Ang pinakamurang motor ngayon as of now, pag napapanood nyo to, ng BMW. Aminin na natin, BMW hindi talaga para sa lahat ang brand na to. Huwag ka nito kasi gusto mo ng adventure style bike na may magandang power to weight ratio. At pangalawa, malalim ang bulsa mo. So sa mga sawana, sa mga mabigat na motor, sa mga big bike, gusto ng lightweight na pang off-road, mga graduate na sa pabilisan, yan. Also kung gusto mo naman ng second bike, ayaw mo ng 1300 GS kasi mabigat. Okay na, beginner rider ka pero gusto mo talaga ng adventure bike na talagang halos full tech andito. Yeah, doon papasok ang 450 GS. Pero kasi just imagine, unti na lang dagdag mo, naka Honda Transalp ka na at kung ano-ano pang mga middleweight bike. Actually sa ibang brand, naka 4-cylinder ka na nga eh, di ba? Kaya talagang hindi para sa lahat to. Alam ko nga tatlong variant nito eh. Mayroon pang trophy version, yun yung color white and blue. Yun talagang colorway ng BMW. Pero ibang mga advertisement ng 450GS, naka spoke wheel sila dun eh. Tapos upon research, puro cast alloy pala yung nilagay nila sa 450GS. Parang ha? Tsaka pwede ka pa rin naman mag-install ng spoke wheels dito. Kasi iba pa rin talaga kapag naka-spoke wheels yung bike. Lalo na dito ka na sa ganitong classic motor eh, sagad-sagarin mo na diba? Lagyan na natin sa road mode yung bike.
Okay, fuel consumption, nakita niya yung ride natin kanina. Mixed riding style, hindi ko masyadong ni-redline. Katutusin, tamang pigahan lang tayo. At kumonsumo po tayo ng 24 km per liter para sa isang 450cc. Hindi na rin masama. Kadalasan ganun 24, 26. Tsaka ang gan lang din kasi ng motor So 14 liters tank, 24 km per liter. Okay na yun. Okay. Ang tubig sa likod, di naman masyadong umaangat sa may pillion seat. Nandito yung talsik niya. Okay, what we don't like about the bike. Wala, kailangan talaga natin sabihin to Ano bang mga napansin ko sa kanya? Siguro para sa akin lang, kumpara sa CF Moto 450 MT, sa KTM Adventure R, ano pa ba, Hima 450 ng RE, medyo maliit siya tignan Oo, sabi ko sa inyo kanina, dun yung macho vibe ng motor, pero hindi ganun kabrusko katulad ng 450 MT. Kung pagkatabihin nyo yung dalawa, masyadong, alam niyo, masyado siyang slim. Ano ba pang mga napansin natin sa kanya? Siguro yung seat height, 845mm. Masyado siyang mataas para sa ibang mga rider, especially dito sa Pilipinas. So kung kukuha kayo nito, siguro palit kayo ng mas mahabang upuan. Alam ko may go-offer ng ganun At lastly, siguro yung presyo niya. 498,000 para sa base variant. Well, what do we expect? BMW badge. So, yeah, ganun talaga. Pero kung ikaw ang tatanungin, 498,000 pesos, kukuha ka ba nito? O may iba ka pang motor in mind? Let me know in the comment section down below. Again, before we end this video, we would like to thank Paolo of BMW Danghari. So, yeah. Gamit natin to. Kaya mga kitipayos, kung nakatulong ang video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel po kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Dito na lang po muna tayo at see you po sa next content.